Oh, grabe nakatulog talaga si Randy sa sobrang pagod. Oh, buti na naman tol, pag alis namin doon sa daanan kung saan kami naambos, nakalayo na kami doon. May nakita kaming kubo dito, munting kubo. So dito kami nagpapahinga. So pinagpahinga ko muna si Randy dahil sobrang pagod na niya sa kakatakbo kanina. Kahit ako, pahinga muna kami dito. Sobrang sakit na ng ano ko, nabindi ko sa kakatakbo. Halos di ko na maiangat yung mga paa ko. Buti na lang nakalayo na kami doon. Buti na may kubo dito. Kung sakaling abutan kami ng gabi, dito kami magpapahinga. Dito muna kami matulog. May mga puno ng niyog dito. May mga bunga na pwede natin akyatin. Sobrang sakit na ng kita ko. Wala kasi akong sinilas. Sobrang sakit na sa kakatakbo. Parating kami sa bayan. Tulog na tulog talaga si Randy. Naninigas na yung ano ko, mga binti ko. Kakatakbo. Mamaya pagka nagising na si Randy ay saka na kami lalakad. Aalis kami dito para makarating na kami doon sa bayan. Grabe, hinang-hina talaga yung katawan namin mga tol sa pagod, puyat, gutom. Sana ay may mag-abot ng kunting tulong para makabili ako ng sinilas kapag makarating ako sa bayan. Dahil sobrang sakit na talaga ng paa ko sa kakalakad. So, katulad ng pinapangako ko kay Randy,
maging maaliwalas yung buhay niya. O, pagdating namin sa bahay, kailangan ko talagang dalhin si Randy doon sa bahay at para magamot ko na rin. Para mabihisan ko si Randy at makakain ng maayos. Sana ay may mag-abot ng kunting tulong para kay Randy. Para matikman din naman ni Randy yung kasaganaan sa buhay kahit pansamantala. Makatikim si Randy ng masarap na pagkain at magkaroon siya ng panggastos kahit konti at makauwi si Randy sa kanila. So sa ngayon ay hindi ko pa naitanong kung taga saan si Randy. Ang sa akin lang sa ngayon ay magamot ko siya pag makarating na kami sa bahay. Saka ko na siya tatanungin kung saan yung sa kanila para maihatid ko si Randy. Tuluyan na siyang makalaya sa kamay ng mga kasamahan niya. Tuluyan na siya na magbagong buhay. So sana ay may maawa na mag-abot ng tulong para kay Randy. Sa kalagayan namin ngayon, nakakahirap talaga ang sitwasyon namin ngayon, mga tol. So, buti na lang ay napadpad kami dito, nakalayo na kami doon sa daan kung saan kami pinuputukan, tatakbuhan. Hindi talaga mapakali si Randy, hindi talaga siya mapakali. Ang pagod niya talaga. Kahit ako nga, parang nawala na yung lakas yung mga paa ko. Haba ng namin nilalakbay namin. Uhaw na. Hindi ako makatulog. Mas nabuti ko na si Randy yung makapagpahinga o makahiga lang ako kahit kunti. Importante ay makarating ako sa amin. Paumanhin sa inyo mga tol, medyo delay yung mga uploads ko dahil sinadya ko talaga. Minsan ay hindi na ako nag-video para mas mabilis kami makalabas doon sa kagubatan. So, itong kinalalagyan namin ngayon, parang malapit na talaga ito sa bayan mga tol, dahil may mga naririnig na akong mga sounds. May mga bahay na siguro dito pero kaso hindi ko pa makita masyado dahil may mga punong kahoy. So may daanan doon banda sa mga siguro medyo hindi naman gaanong kalayuan. Saka na kami babalik doon kapag makapagpahinga na maayos si Randy. Kailangan ko rin maka-edit ng konti, makapagpahinga rin dahil sobrang sakit na talaga ng paa ko sa kakalakad na walang takip yung paa ko, walang sinilas. Sabi tinitiis ko lang yung nilalakad yung bundok na wala akong sinilas, tinatakbo yung mga daan hanggat sa nakarating ako dito. Malapit na ako sa bayan mga tol. Hindi na gaanong kalayuan siguro sa bayan, makakarating na ako kami ni Randy.
kailangan lang muna namin magpahinga katulad ng sinabi ko kanina para manumbalik kahit kunti yung lakas namin. Hindi ko inaasahan yung dinadaanan namin kanina. May mga ano pala doon, dumaan ng mga bandido. Nakita nila kami at pinapaulanan kami ng bala, kaya nagtakbuhan kami ni Randy. So buti na lang, malakas pala itong tumakbo si Randy. Nahuli pa ako sa takbuhan. Doon nga lang dahil walang sapin yung ano ko, walang takip yung paa ko, wala akong sinilas, kaya hindi ako makatakbo ng diretsyo dahil napakasakit talaga ng paa ko. Uhaw na talaga. Okay. Tulog na tulog pa talaga si Randy mga tol. Tol, habang nagpapahinga pa si Randy mga tol, anak mo na ako dito ng ano. Parang may ulan na paparating mga tol. Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin na siya nagising. So antayin na lang natin mga tol, magising si Randy para makaalis na kami. Tuluyan na kaming makarating doon sa bayan. Abutan kami ng ulan ito. Sa lahat po wala na nakasubaybay sa aking video, huwag kayong mag-alala, ligtas na kami. Hindi magtagal ay magkakauwi na rin kami ni Randy. Salamat sa patuloy niyo pong walang sawang pagsuporta. Ang daming na
basa ko mga komento doon at marami din ang tatanong kung paano ako na huli o nabihag ng mga bandido at ba't ko raw iniwan yung agimat ko. Sa time kasi na yun ay kapag nasa duty ako pag kagabi ay iniiwan ko talaga yung agimat ko para din naman sa proteksyon ng pamilya ko. Mas pinabuti ko na hindi ko dalhin dahil mas kinakailangan yun ng aking pamilya kapag wala ako. So, hindi natin inasahan na ganun yung mangyayari sa atin, pero okay naman kahit paano ay naisalba ko din yung buhay ko. So, huwag kayong mag-alala mga tol, ligtas naman ako. Ay, gagawa naman ako ng paraan para makawala ako sa kamay ng mga bandido at mga masasamang tao. Grabe si Randy. Grabe kung kumbinsi ka, Randy. So, dinadaan ko lang siya sa paikot-ikot na usapan. Sa binubula ko minsan. O napagtanto niya siguro, napag-isip-isip niya. May mga sinasabi ako na tinatamaan si Randy. Kaya umayag siya na sumama sa akin, kaya pinakawalan niya ako. Sobrang pagod talaga ni Randy mga tol. Ano nga siya? Hagok. Pakinggan niyo. Pagod na pagod talaga siya. Parang Shinso kung pakinggan mo.